Magandang umaga. Kamusta ka ngayong araw na to? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Ngayong araw, naisipan kong gumawa ng cornbread. Medyo matagal na kasi itong nire-request ng asawa ko. Alam mo, naiintindihan ko na ngayon kung bakit sinasabi nila na kapag ipinagluluto tayo ng mga magulang natin ng pagkain noon, way yon ng pagpapakita nila ng pagmamahal sa atin. Kasi kapag pala nagluluto ka from scratch, pinubuhos mo yung lahat ng effort and ng time mo para lang maging masarap yung pagkain na ginagawa mo. And for me, it is a form of expression ng pagmamahal. Tsaka yung makita na nai-enjoy ng mga mahal mo sa buhay yung pagkain na ginagawa mo, sobrang satisfying ng pakiramdam na yun. Minsan, naiisip ko yung mga araw na pinagluluto ako ni mama. Tapos, pakiramdam ko natitake for granted ko yun kasi hindi ako nakakapagpasalamat kapag pinaghahanda niya ako ng pagkain. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kahirap yung mag-prepare ng pagkain from start to finish. So, yung mga nanay sa bahay, yung mga nagluluto ng pagkain, yung mga nag-aasikaso para magkaroon ng masarap na pagkain yung buong pamilya nila, sobrang saludo ako at humahanga ako sa kanila. Kasi hindi yun madali. And kung pakiramdam mo minsan hindi ka na-appreciate ng pamilya mo kung ikaw yung naghahanda ng pagkain para sa kanila, sana maisip mo ngayon habang nakikinig ka na sobrang proud ako sa'yo. Kasi alam ko na hindi madali yung ginagawa mo. Mga bandang hapon, siguro mga 2:00 ng hapon, nagsisimula na akong maghanda ng dinner. Kasi ito yung mga time na meron akong oras para maghanda dahil wala akong mga meetings, especially sa hapon. Minsan marami, pero most of the time, mas marami yung free time kesa sa mga ginagawa sa work. Ito yung isa sa mga dish na gusto ng asawa kong kainin with the cornbread. First time ko rin itong gagawin, so sana magustuhan niya.
Pinakawalan ko muna yung mga manok para naman makapaglakad-lakad sila. Yung puting manok, yan naman si Casper. Medyo may pagkapili yan kasi nangahabol siya minsan kapag hindi maganda ang kanyang gising. Habang nagluluto, magtutupi naman ako ng mga damit. Nilaban ko rin kasi itong mga cover ng sopa. Alam nyo, karamihan ng gamit namin dito sa bahay, like yung vase, itong punda ng unan, tsaka yung frame. Nabili ko siya sa ukay-ukay dito. Mahilig ako kasing mag-ukay-ukay kahit nung bata pa ako. Kasi karamihan ng mga damit ko, habang lumalaki ako noon, galing sa ukay-ukay. Ewan ko, parang mas maganda kasi yung quality ng mga damit at saka wala kang katulad. Hindi kagaya kapag bumibili tayo sa mall or sa mga tiangge. Madalas makakakita ka ng mga kaparehas mo ng damit. Kapag naman sa ukay-ukay ka bumili, mas malaki yung chance na unique yung damit na masusuot mo. Tapos maganda rin yung quality and affordable pa rin siya. Ang satisfying tignan kapag malinis yung bahay, no? Ngayon naman, kukunin ko yung mail at saka itong trash bin. Kaninang umaga kasi nila kinuha yung mga basura. Kinukuha nila yung mga basura dito once a week. Ayan, nakapaghain na ako. Mga 5:30 PM kami nagsisimulang kumain dito pagkadating ng asawa ko galing sa trabaho. May darating na storm ngayong weekend kaya kailangan naming maghanda. Kaya bibili kami ng mga tangke just in case mawalan ng kuryente. Napakalamig kasi ngayon kaya hindi pwedeng walang heater. Here? You just fill it up? I don't fill it up. What do you do? I trade it. Oh, no, baby. We're gonna find propane. Where? Over there. For the tank? You. Oh my. Lock it, baby. Naka 5 or 6 na store yata kami na pinuntahan pero nagkakaubusan na ng tank. Kasi nagpapanig buying talaga yung mga tao ng tangke, tinapay, gatas. In 2 hours, it's gone. Finally, meron kaming nabiling isa sa Lowe's Food. Sabi nung tindera, nakabenta daw siya ng 50 tanks sa loob ng 2 oras.